Kamakailan lamang po ay kumalat ang balita. Sinasabi rito na may lihim na pag-uusap daw po ang opisyal ng gobyerno ng Amerika at ang iba't ibang grupo ng mga kilalang pinuno ng relihiyon at mga pastor. Ayon po sa isang pastor na si Perry Stone, malapit na daw pong ilabas sa publiko ang lahat ng nalalaman ng gobyerno ng US tungkol sa mga UFO at aliens. Ito daw po ay utos ni Pangulong Trump tungkol sa nalalapit na pagsasapubliko ng lahat ng impormasyon sa pag-aaral sa Pentagon na matagal na pong itinatago. They're about to release, from what we're hearing, there's going to be a release concerning aliens and concerning unidentified flying object spacecraft that some of the people who were in the meeting were telling us as pastors. You need to prepare your people and you need to get ready to answer them for what you're about to hear being released. Nagbabala po ang pastor na kapag lumabas na ito sa publiko, malaki daw po ang posibleng maging impact nito sa paniniwala ng mga Kristiyano. Dahil dito, baka marami daw po ang mawala ng tiwala sa Diyos at talikuran na ang kanilang pananampalataya. Kaya daw po kinausap ng gobyerno ang iba't ibang mga relihiyosong grupo ay para alam daw nila ang sasabihin at ituturo sa mga tao sa oras na ilabas na ang lahat ng ito. Dahil kapag nangyari na ito, marami daw po ang malilito, matatakot at magtatanong. Sinabi daw ng gobyerno na ihanda ang simbahan dahil hindi pa handa ang mga tao sa malapit na nilang marinig at makita. Maaaring marami po ang matakot sa mga balita na ito, pero meron po itong tunay na kahulugan at aral mula sa Biblia. Kapatid, huwag po tayong malito o matakot. Ang lahat ng ito ay tumpak na hinulaan at sinabi ng Diyos sa kanyang salita noon pa man. Ang mga tinatawag po nilang alien o mga ninalang na mula sa ibang planeta o mga kakaibang bagay na lumilipad ay hindi po natin dapat na paniwalaan. Hindi po ito totoo at walang sinasabi ang Biblia tungkol dito na may iba pang mga nilalang maliban sa atin na nakatira sa ibang mundo. Kapag lumabas po ang mga nilalang na ito, malinaw po na hindi sila mga nilalang na gawa ng Diyos. Ang totoo sila po ay mga demonyo, masasamang espiritu at mga kasangkapan ni Satanas. Ito po ay malaking panlilinlang na inihanda ng kaaway bago dumating ang wakas. Sabi po sa 2 Corinto 11 verse 14, hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nakukunwaring anghel ng liwanag. Alam po ni Satanas na malapit nang bumalik ang ating Panginoong Hesukristo, kaya't gumagawa siya ng paraan para mailayo ang tao sa Diyos. Kaya hindi rin nakakapagtaka na maaaring malaki ang gagampanan ng makabagong teknolohiya at ang gobyerno sa huling panahon para makapanlinlang. Ang plano po ay palitan ng katotohanan ng kasinungalingan. Pwede po nilang sabihin na may iba pang nilalang maliban sa atin at sabihin may ibang naglikha at may ibang magliligtas. Ang mga nilalang na ito ay sasabihin matatalino, makapangyarihan at meron pong dalang mensahe. Marami po ang matatakot, marami rin ang maguguluhan at may mga magsisimula ng maniwala na ito po ang sagot sa misteryo ng ating buhay. Ang layunin ng lahat ng pangyayaring ito ay upang linlangin ang mga tao para hindi na tayo maniwala sa Biblia at sa nag-iisang tagapagligtas. Sabi nga, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Kung isa sa publiko po ang lahat ng ito, huwag po itong paniwalaan. Ang tanging nilikha ng Diyos na may kaluluwa at ginawa ayon sa kanyang wangis ay ang mga tao lamang sa mundong ito. Ang lahat ng nakikita at naririnig natin ngayon, tungkol po ito sa bahagi ng tanda at kahangahangang kasinungalingan na sinabi po ni Apostol Pablo na gagawin ni Satanas para linlangin po ang lahat. Si Satanas po yaman ng kasinungalingan at alam niyang malapit na ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kaya ginagamit niya po ang lahat ng paraan para ilayo ang tao sa katotohanan. Efeso 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamahalaan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa pinuno ng kadilimang ito ng sanlibutan, at laban sa masasamang espiritu sa mga dakong kalangitan. Ang mga bagay na ito ay mga sinyales na malapit na ang wakas at malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Huwag po tayong maniwala sa mga kwentong gawa ng tao at mga katahanang kaaway. Manatili po tayo nakakapit sa Biblia dahil ito lamang ang katotohanan na magliligtas sa atin mula sa lahat ng panlilinlang ni Satanas. Ang tunay na darating po sa langit ay hindi alien, kundi ang Panginoong Hesus upang iligtas ang mga sumasampalataya at wakasan na ang lahat ng kasamaan.